Hello, Kuya Manny. Ano nangyari? Kuya Manny, di ko po alam. Pagbukas ng pinto, nakita ko na po siyang nakahiga rito. Wag, itong pulubi, itapon sa malayo. Teka, bilis. Kumuha ng mainit na lugaw. Sige. Bata, anong nangyari? Tito, gusto ko lang sana po tingnan kung may tira-tirang pagkain. Gusto ko sanang iuwi para sa may sakit kong kapatid. Mamamatay na siya sa gutom. Di ko inaasahang sa labas ako nahimatay sa gutom. Ano hinihintay mo? Kunin mo. Gamitin mo to panggamot sa kapatid mo. Tandaan mo, ako si Manuel de la Cruz. Pag nagutom ka, pumunta ka rito sa Hotel Mabuhay, libre ang pagkain. Manuel de la Cruz, siguradong babawi ako sa'yo. Manuel de la Cruz, ang kumpanya nyo ay may maraming paglabag. Sama ka sa amin ngayon. Ano? Anong nangyayari? Kuya Manny, kasalanan ko to. Di ako nakinig sa'yo. Kasalanan ko to, Kuya Manny. Kasalanan ko di kita napagsabihan. Ako ang kuya mo. Ako nang bahala. May pera ko sa Pinoy Securities. Ingatan mo yon. Opo, Kuya Manny, huwag mag-alala. Di yan magkakaproblema. Huwag ka na umiyak. Mapagkakatiwalaan si Dave. Mabuhay kayo na maayos. Bata ka. Ang anak ko, sa'yo na. Anong hiniintay mo? Ang 7 milyong to ay dote ko para kay Selly. Di ako makakapunta sa kasal nyo. Alagaan mo si Selly. Pa, huwag mag-alala. Aalagaan ko po si Selly. Patigilin mo ang iyak niya. Wow, ang sura! Ang ganda sa labas. Makinig kayo. Set taon na nang sabay-bay si Kuya Manny. Siya ang numero 1. Ngayon, lumaya na si Kuya Manny. Yung eksena, magugulat kayo. Kuya Manny, mula ngayon, sana tulungan mo kami. Basta tulungan ni Kuya Manny, siguradong aangat tayo. Ay, ordinaryong tao na ako ngayon. Ang laking entourage. Kuya Manny, sana po tulungan niyo ko. Kuya Manny, kasama tayo sa kulungan. Tulungan niyo ko. Sina Rob yata ang susundo. Taon na. Di pa niya nakalimutan ang kuya niya. Asan si Rob? Sinong Rob? Layas, di ko kilala. Hello, Kuya Bon! Aba, si Manuel de la Cruz to, Kuya Manny. Wala man lang sumundo sa'yo. Di ba sila sumundo kay Kuya Manny? Kuya Manny. Sa taon na, baka may paki si Manuel de la Cruz. Ngayon, ano siya? Anong Kuya Manny yan? Isa lang palang, walang kwentang mayabang. Akala ko sa labas, malakas siya. Wala naman pala. Sayang oras ko. Kuya Mon, malakas talaga si Kuya Mon. Magkakampi tayo dati sa kulungan. Paglabas natin, tulungan niyo kami, Kuya Mon. Kuya, tulungan niyo kami. Sumakay kayo kung sasama kayo. Dahan-dahan, Kuya Mon! Dahan-dahan, Kuya Mon! Wala na akong pakialam sa nakaraan. Pupuntahan ko si Rob mamaya, kukunin ang perang yon. Tapos, hahanapin ko si Selly. 7 taon na. Di ko alam kung kumusta na siya. Boss Enrico, labas na po si Manuel de la Cruz. Tito Manny, ang tagal na. Nakalimutan mo na ba ako? Ano? Maaga pa nang nakariya si Tito Manny? Malaking bagay to. Bakit di mo ko sinabihan agad? Boss Enrico, huli po ang balita. Baka huli na tayo kung aalis tayo ngayon. Punta tayo sa Mabuhay Inn. Siguradong nandun si Tito Manny. 7 taon na. Ang Hotel Mabuhay na to, wala masyadong nagbago. Rob! Kuya Manny, bakit di mo sinabihan ng kapatid mo para pinuntahan kita? Siya ang boss ko, si Manuel de la Cruz. Batiin niyo na siya! Kuya Manny! Sige. Rob, nandito ako para
Kuya Manny, Di dito ang magkwentuhan sa opisina na tayo. Sige, sige. Ako na. Ay, nakalimutan ko. Dito ka pala nakaupo dati. Ngayon nandito ka na, Kuya Manny. Dito ka na. wag na. Matagal na akong di nag-iinteresa sa gulo. Ang pwestong to ay sa'yo na. Sus. Kung ganyan ang sabi mo, Kuya Manny, di na ako mahihiya. Wag na. Kuya Manny, alam mo ba? Sa mga taon na nakulong ka, araw-araw kitang inisip. Rob, nandito ako para kunin ang pera ko sa Pinoy Securities. Pera? Anong pera? Yung nasa Pinoy Securities ko, 30 million na ipinabanday ko bago ako makulong. Oh, yung pera pala. Kinuha ko nga yun. Pero naisip kong mag-invest ulit para kumita pa. Di ko inasahan na ilang taon na bear market. Ubus lahat. Anong sabi mo? Kuya Manny, di mo naman ako sisisihin, di ba? 30 million yon. Di naman siguro wala na matira. Kuya Manny, di ka ba naniniwala sa akin? Rob, di sa ati kita tiwalaan. Pero yung pera na yon, para sa anak ko. Kuya Manny, yung pera, ubus na talaga. Kahit gusto kitang bayaran, wala akong magagawa. Rob, kakauwi ko lang. Wala ako matilhan. Bigyan mo muna ako ng trabaho. Kuya Manny, sabihin mo lang, sa ayo na ang buong mabuhayin. Hindi. Gusto ko lang ng payapang buhay. Bigyan mo ko ng trabaho. Sige, gets ko. Dalhin si Kuya Manny para sa trabaho. Kuya Manny, tara. Naalala ko, sa labas ng hotel natin, kulang na maglilinis ng sapatos. Dating boss, ngayon naglilinis ng sapatos. Boss Enrico, handa na po ang inutos nyo. Tara. Set down na, sa wakas. Makikita ko na si Tito Manny. Tito Manny, naalala mo pa ba yung batang pulubi noon? Kuya Manny, di ba? Wala na talagang bakanteng pwesto rito. Kaya kailangan mong magpakababa at maglinis ng sapatos ng mga guest. Anong sabi mo? Maglilinis ako ng sapatos sa labas? Tinawag lang kita ang Kuya Manny. Feeling mo kung sino ka na? Gusto mo ba ng pera? Kung ayaw mo, layas! Gusto ko. Gagawin ko. Anong tinitingnan mo? Sakto! Madumi rin sapatos ko. Punasan mo. Sinong mag-aakala na 10 taon na ang nakalipa? Ang sikat na Kuya Manny ay maglilinis ng sapatos ko. Uy, ang galing mo naman. Ang galing! Kuya Kaloy! Kuya Kaloy! Bakit kayo nandito ngayon? Ihanda agad ang private room ni Kuya Kaloy! Wag na. Sabi ni Rob, nandito na si Kuya Manny. Nasaan siya? 3. Kuya Manny! Nakabalik ka na talaga? Anong ibig sabihin nito? Sinong may gawa nito? Sinong nagpapapolish ng sapatos kay Kuya Manny? Ikaw ba? Ang lakas ng loob mong papapulanisin si Kuya Manny. 3. Tama na? Kuya Kaloy, nabaliw lang ako saglit. Di ko na uulitin. Loko ka! Tandaan mo, na yun lang to. Kasi nagawa ka ni Kuya Manny. Sino ka ba sa akala mo para papapulanisin si Kuya Manny? Tama na. Kuya Manny, wag mong isipin to. 10 taon ka na sa loob. Mga batang to, di ka na nila kilala. Pero sa totoo lang, Kuya Manny, ang galing mong mag-polish, ang galing mo talaga. Tinan mo, marumi na sapatos ko. Kuya Manny, paano kung pulihin mo na rin? 3. Anong ibig mong sabihin? Tawagin mo Kuya Kaloy! Kuya Manny, pasensya na, Kuya Manny. Saan ka pupunta? Sige na. Hayos! Galing! Naku, Tres! Sabi ko na, si Kuya Manny magaling magpintal ng sapatos. Ano, sulit ba? Sulit. Bakit kaya dati di natin alam na may ganyan si Kuya Manny? Oo nga! Ano? Boss Enrico, may balita po. Nagpunta si Rob at Kaloy. Kasama ng mga tauhan sa labas ng Hotel Mabuhay para hiyain si Ginoong de la Cruz. Mga hayop! Bilisan mo! Opo.
Tito Manny, huwag mag-alala. Babawi ako sa utang na loob ko. Kuya Manny, kailangan kong aminin. Ang galing mo, mas magaling pa sa katulton ko. Alam mo ba, Kuya Manny? Kaya dapat lang suportahan kita. Pucha, ang dumi ng sapatos mo. Paano ka sumama sa akin? Ipapolish mo na kay Kuya Manny ang sapatos mo. Ay. Pagod na si Kuya Manny. Pagod ka na ba, Kuya Manny? Gusto mo bang tulungan ka namin para magising ka? Rob! Kaloy! Wala ba kayong hiya? Kung hindi dahil sa akin, kayo'y mga basagulo lang sa kalsada. Kung wala ako, magkakaroon ba kayo nito? Sabi mo nga, dati na yon. Ako na nagpapakain sa'yo. Sinong pinagtakpan ko noon? 10 taon akong nakulong para sa'yo. Paglabas ko, ganyan mo ako tratuhin? Oh, tama. Pinagkalooban mo ako. Ano ngayon? Ang tanga mo kasi, naniwala sa basurang brotherhood na yan. Ako na ang boss dito ngayon. Mali ang akala mo. Wala akong balak na agawin ang pwesto mo. Gusto ko lang bawiin ang pera ko. Para sa anak ko ang perang yon. Ibalik mo ang pera ko. Basta ibalik mo lang ang pera ko. Aalis na ako, okay? Ibalik mo! Uy, tingnan nyo. Nakikiusap si Kuya Manny. Nakikiusap siya. Kuya Manny, magpakumbaba ka kung nakikiusap. Pagsisisiwalat lang. Kulang yan. Tama ka. Pagkapakot si Kuya Manny. Tulungan nyo na si Kuya Manny. Hay, naniwala talaga siya. Talagay mo yan. Bakit humingi ka ng 30 million? Itong 3,000 pesos, regalo ng kapatid mo. Grabe, di ko inasahan. Ang dating malakas na Kuya Manny, paano nagkaganito? Oo nga! Rob, ang galante mo naman ha? 100 pesos agad. Sa tingin mo, si Kuya Manny, ilang sapatos ang kailangang punasan para kumita nito? Ibalik mo ang 30 million ko! Tandaan mo, yung 30 million mo, naupos ko na. Nga pala, may sasabihin pa ako. Yung 10 years mo sa kulungan, akong nagplano para makulong ka. Bakit? Bakit ba? Tinuring ko kayo bilang tunay na kapatid. Bakit niyo ito ginawa sa akin? Bakit? Kasi tanga ka. Naniwala ka sa bulok na brotherhood? Kayong dalawa, baliin ang kamay at paa niya. Itapon sa malayo. Opo. Bakit? Subukan niyo siyang saktan. Sino kayo mga puta nina? Ang lakas ng loob niyo rito! Tito Manny, huli na ako. Sino ka? Tito Manny, nakalimutan niyo na ba? 7 taon na nakalipas sa labas ng Hotel Mabuhay. Binigyan niyo ng isang pulubi ng 2,000 pesos. Ako po yung pulubin yon. Ikaw pala! Tito Manny, yung 2,000 pesos yun noon, di lang buhay ng kapatid kong niligtas. Naging simula rin ito ng negosyo ko. Ngayon, babawi na ako. Uy! Basurang pulubi! Ang laki ng eksena mo, akala ko kung sino. Ikaw pala yung batang pulubi noon. Basurang pulubi! Nakakitalo ng pera. Akala mo kung sino na? Ang tapang nilang apihin si Tito Manny. Ipaparanas ko rin sa kanila ang maging pulubi. Makinig ka sa akin. Di mo sila kaya. Umalis ka na! Tito Manuel, ang mga walang utang na loob na basurang yan, swerte na nila sa ginawa ko. Basurang pulubi! Magtanong ka sa bye-bye! Alam mo ba sino boss ni Kuya Rob? Tagumpay Holdings! Subukan mo! Isang tawag lang ni Kuya Rob. Mapapahama kayong lahat at walang matitirang buhay. Tagumpay Holdings? Nakalimutan ko. Kakagalingan ni Kuya Manny. Di man nangalam ang Tagumpay Holdings. Tagumpay Holdings ay malaking kumpanya nitong mga taon. Global na korporasyon. Si Manager Leo ng Tagumpay sa Baybay ay matalik kong kaibigan. Kung kalaban nyo ako, kalaban nyo rin ang Tagumpay.
Bulag din si Leo. Nakaibiganin ang mga tulad nyo. Grabe, may karapatan ka bang lighting si Manager Leo? Tawagan mo si Manager Leo para siya mismo ang pumunta at tapusin ang mga to. Hali kayo, patay kayo. Umalis ka na. Di sulit kalabanin ang tagumpay para sa akin. Huwag mag-alala, Tito. Sakto. Gusto kong magpaliwanag si Leo kung paano siya naging manager. Parating na si Manager Leo. Lumuhod ka at humingi ng tawag ngayon. Baka sakaling ipakiusap kita. Si Manager Leo, baka patawarin ka niya. Kung luluhod ka, hihingi ng tawad ngayon. Pwede ko ring isipin na palampasin ka. Kuya Rob, tingin ko itong lalaking to di alam ang galawan ni Manager Leo. Patay ka. Ang regional manager ng Tagumpay Holdings mas madali pang patayin kaysa langgam. Di ko inakala na ang regional manager ng Tagumpay ay may ganito kalaking kapangyarihan. Sabihan ng HR, tanggalin ang lahat ng posisyon ni Leonardo Cruz. Opo. Tatanggalin daw ang posisyon ni Manager Leo. Akala mo ba ikaw ang chairman ng Tagumpay Holdings? Basurang pulubi. May sira ka pa sa ulo? Huwag ka nang magmatigas, bata. Tara na. Huwag mag-alala, Tito. Di kinakatawan ni Leonardo Cruz ang Tagumpay Holdings. Sinong nagsabing di ako kinakatawan ng Tagumpay Holdings? Sinong nagsabing di ako representante ng Tagumpay? Boss Leo, buti nandito na kayo. May nambastos po sa inyo. Sabi pa, bulag daw kayo. Makinig ka sa akin. Mamaya, lahat ng to, ako ang sisihin mo. Maliwanag ba? Ang tao ng ahas, murahin si Leo sa baybay. Mayon ko lang nakita. Tingnan ko kung sinong angas. Ako. Boss Leo, siya po yan. Wala siyang respeto sa inyo. Kontra siya sa tagumpay. Patayin siya! Patayin siya! Tama, patayin siya! Boss Enrico! Bakit po kayo nandito? Balita ko, si Manager Leo sa lungsod ng baybay ay may malakas na kapit. Hindi po! Tumahimik kayo! Boss Enrico, pakinggan niyo ako. Narinig ko sa kanila na gusto mo kong patayin. Kuya Leo! Kami sa'yo ay tapat na tapat! Kuya Leo, ikaw sa Tagumpay Holdings ay regional manager. Ba't ka takot sa kanya? Gusto niyo ba ako mapahamak? Kilala niyo ba siya? Siya sa Tagumpay Holdings, ang chairman, Boss Enrico! Siya si Boss Enrico ng Tagumpay Holdings! Maawa po kayo, Boss Enrico! Boss Enrico, hindi po namin kayo nakilala. Maawa po kayo sa buhay namin! Boss Enrico, kami po ang may mali. Patawarin niyo po kami! Ang walang utang na loob na tulad ninyo ay di karapat-dapat mabuhay sa mundo. Kuya Manny, patawad! Maawa ka sa amin, Kuya Manny! Alam na namin ang mali namin! Kuya Manny, magkapatid tayo! Alam ko tapat ka sa tropa! Patawarin mo ako ngayon! Tapat? Tis ng magkapatid. Kasalanan mo yan, tanga ka! Naniwala ka sa bulok na tiyes na yan! Para sa inyong tinatawag na ties na yan, nagkulong ako ng 10 taon para sa'yo! Anong nangyari? Pinagtuturo kayo ng mga tinatawag na tropa ng isang mahalagang leksyon! Salamat, Kuya Manny! Ayoko nang makisali sa ganitong mundo. May 50 million sa card na to. Ito ang ipon ko. Regalo ko na po ang sobra. Kulang yan. Tito Manuel, 7 taon kayong nakulong. Inagaw nila ang lahat at nagnakaw. Papatawarin ko kayo ngayon. Pero ang mga to, ibabalik ni lahat. Ha? Bakit? May problema ba? Wala po! Bago magumaga, ang kumpanya ng hotel, ibalik lahat kay Tito Manuel. At kayo, ayoko na kayong makita. Salamat, bata. Tito Manuel, kung di niyo ko niligtas noon, baka namatay na ako sa gutom sa kalsada. Paano pa magkakaroon ng ngayon? Ako dapat ang magpasalamat. Salamat sa perang to. Makikita ko na rin ang anak ko. Tanggal na ang lahat ng posisyon mo. Boss Enrico, nalito lang ako! Patawarin niyo ako! Pangako, di ko na ulitin! Boss Enrico! Magpadala ng mga tauhan para tumulong. Ang kumpanya ng Hotel Mabuhay, ibalik lahat sa Pamilya de la Cruz. Tito Manuel, ang Tagumpay Holdings ay maraming negosyo sa lungsod ng baybay. Mga negosyong to, pwede ibigay sa kumpanya niyo bago mag-1 taon. Wag na.
7 taon sa kulungan, nahiwalay na ako sa lipunan. Tsaka sa edad ko to, di na kaya at ayoko na. Tito Manuel, anong plano nyo ngayon? Gusto kong makita ang anak ko. Nung nakulong ako, 10 taon na nakalipas. Kakasal lang ang anak ko. Kahit ang kasal niya, di ko man lang nakatid. Maricel! Bingi ka ba? Di mo narinig na nandito na ako? Dalhin mo na ang tsinelas ko! Ma, naghihiwa po ako ng gulay, kaya... Mukhang manugang nyo ay gusto nyo. Oo naman, ang manugang na to. Ay ako mismo ang pumili para sa anak ko. Mabait at masunuri ng bata. Pero sabi ng anak ko, nitong 2 taon, medyo mahirap ang trabaho niya. Kaya gusto kong umuwi ng may pera, ibigay lahat sa kanya para matulungan siya. Tito Manuel, tama ang kaningin nyo. Ganito na lang. Ang manager ng tagumpay sa baybay ay bakante. Magtrabaho siya sa akin. Hindi ba nakakahiya? Pamilya tayo. Secretary Lim, ipayo sa HR. Opo. Salamat, Rico. Ma, kaya na. Mahal, mahal! May napakagandang balita ako sa'yo. Anong balita? Sabi ni Kuya Bogs, basta pumayag ka, utang ko sa kanya ay mababayaran na. Ma, upo ka, makinig ka. Tulungan mo ko ulit. May utang ako kay Kuya Bogs na higit 1 milyon. Ngayon, dahil sa interes, higit 7 milyon na. Kung di mo ko tutulungan, babaliin niya talaga ang binti ko. Matagal ko nang sinabi na huwag kang magsugal. Pero nakinig ka ba? Higit 10 milyon ang binigay ni Papa. Sinugal mo lahat. Mahal, tulungan mo ko ulit. Mahal, pangako mo lang ngayon. Magbabago na ako. Hayop ka ba? Walang hiya ka! Binibigyan kita ng muka, ha? Sa wakas, makikita ko na si Selly. Mauna na kami ni Tito Manuel. Maghintay ka rito. Opo, Boss Enrico. Ang tapang mong kantahan ako! Matatapos ba yan? Pwede bang makapag-phone na ako ng maayos? Dito nga. Tito Manuel, kakatok na po ako. Sige. Sino yan? Nandyan na! Manang, kakalabas ko lang. Para dalawin si Selly. Nandiyan ba si Selly? Si Selly? Umalis siya. Bukas ka na lang ulit. Talaga? Selly! Uy! Anong ginagawa mo? Uy! Anong ginagawa mo? Kanina, dinig ko ang iyak ni Selly! Narinig mo lang yon. Wala namang iyak ni Selly. Sino mananakit sa kanya? Bakit may dugo sa sahig? Hindi yan dugo. Ketchup yan, ketchup. Nasaan ang anak ko? Tito, ang boses kanina, parang galing sa banyo. Uy! Anong ginagawa mo? Selly! Selly! Nasa loob ka ba? Anong nangyari? Inaapi ka ba nila? Bawa kang pumasok. Manuel, anong pinasasasabi mo? Sino umapi kay Selly? Nako! Nagkamali ka ng didig. Tito Manuel, narinig ko rin po. Pa, ayos lang ako. Umalis na po kayo. Selly, anong ibig mong sabihin? Pa, umalis na po kayo. Ayoko kayong makita ngayon. Uy, Manuel, si Selly medyo masama lang pakiramdam niya. Umuwi ka na muna. Ayaw akong makita ni Selly. Paanong nangyari to? Paanong nangyari? Selly! Ako si Papa! Nandito na si Papa! Pa, alam mo ba nitong setaon kung paano ako nabuhay? Sabi nila ako raw anak ng preso. Lagi akong pinagtatawanan. Umalis ka na. Ayaw kitang makita. Paano nangyari to? Paano nangyari to? Selly! Selly! Sa sulat mo! Di mo to sinabi sa akin!
Manuel de la Cruz, 7 taong kang nakulong. Paglabas namin ng bahay, nagtatago kami sa hiya. Lalo na si Selly. Normal lang na ayaw kanyo makita. Kasalanan ko. Kasalanan ko lahat. Tito Manuel. Sally, alis na ako. Alis na ako. Muntik na akong mamatay kanina. Naku, anak. Magugas ka na ng mukha mo. Nitong 7 taon, nagpakahirap akong maglingkod sa inyo. Anong kasalanan ko para gawin niyo to? Huwag mo kong kamitan na awa. Anak, tawagan mo si Kuya Bogs. Uy, Kuya Bogs! Ano? Nandito ka na? Uy, Kuya Bogs, ang aga mo ha. Di pa ako nakakapag-ayos. Hayop ka. Ang ganda-ganda nito. Paano ko pa siya ayayin? Hindi, Kuya Bogs. Ayaw niya talaga. Kaya napilitan akong manakit. Pero wag kang mag-alala. Payag na siya. Sana nga. Hay, ganda mo. Kuya Bogs, mula nung huling makita kita, laging nasa isip ko. Kuya Bogs, pakiusap, pakawalan mo ako. Pakawalan ka? Paano na ang utang ng asawa mo? Kasalanan ko to. Pinahama ko si Selly. Tito Manuel, huwag po kayong masisi. May mali sa sitwasyon. Mula pagpasok natin, kakaiba na ang kilos nila. Sabi ni Ate Selly, sa sulat na miss ka niya. Imposibleng lumabas siya, tapos di ka niya pinansin. Siguradong may mali rito. Ibig mong sabihin? Bumalik na tayo para tingnan. Para. Si Manuel de la Cruz ang tatay ko! Ano? Si Manuel de la Cruz ang tatay mo? Bakit di mo agad sinabi? Anak ba talaga siya ni Roberto? Hindi, Kuya Bogs! Takot ka ba kay Roberto? Takot. Excited lang ako. Roberto. Oh, Roberto. Nung pinahiya mo ko na, naisip mo ba to? Wala na sana kong interes. Pero ngayon, sobrang excited na ako. Kita mo? Siya ang anak ng sikat na boss noon, na si Roberto. Roberto, oh Roberto. Di mo inasahan, no? Ngayon, ang anak mo nasa kamay ko na. Andito na ako, ganda! Kuya Bogs, alam ko na di susunod ang babaeng to. May inihanda akong gamit. Ayos ka, bata? Mga hayop kayo! Hanggang kamatayan! Di ko kayo palalampasin! Walang hiya! Pinilit mo ko! Ganda mo, ganda! Maria! Walang hiya! Subukan mo! Bakit bumalik siya? Di ko alam. Pa, hayop si Antonio. Nilang niya ako pinainom ng gamot, sinasaktan niya ako araw-araw, at gusto pa niya ako ipamigay sa ibang lalaki. Hayop ka! Ako mismo ang nagbigay sa'yo ng anak ko. Tapos ganito mo siya tratuhin. Tandaan mo, patay ka na. Papatayin kita. Akala mo boss ka pa rin tulad ng dati, ha? Subukan mo. Sa isang salita, patay ka na. Patay ka layon! Nakakatawa ka! Mas mababa ka pa sa aso. Gagatugan mo ba ako? Maria! Anong ginawa mo sa anak ko? Anong ginawa niyo kay Maria? Ako. Wala. Pinainom lang ng gamot para ang anak mo ay maging aso lang. Hayop ka! Tito, iuwi niyo muna si Maria. Silang lahat, ako nang bahala.
Alis! Umakyat kayo! Sugod! Bilangan tayo. Tawagin ang mga tauhan. Sino ka ba sa akala mo? Alam mo ba kung sino ako? Ayokong makipag-usap sa patay. Nakakatawa ka! Huwag kagalaw! Yuko! Wag! Ayos na. Kuya Roberto, nagkamali lang ako. Kalimutan niyo na ako. Pakawalan niyo na ako. Ha? Maria. Kuya Roberto, patawad. Di ko na ulitin. Maawa kayo sa akin. Ginawa mo to sa anak ko. May gana ka pang humingi ng awa? Kasalanan to ni Antonio. Siya nagpahiya sa anak mo. Wala akong kinalaman. Hey, huwag niyo siyang paniwalaan. Pinahamak niya ako. Napilitan lang ako. Hey! Oo nga, Bienan. Pamilya tayo. Huwag kang maniwala sa iba. Tito, utos nyo lang. Ako na. Ayokong makita siya. Ilabas siya. Huwag! Tara! Tumigil kayong dalawa! Huwag mo ko patayin! Manugan niyo ako! Kung papatayin niyo ako, paano na si Maria? Antonio! 7 taon na ang nakalipas, akala ko mapagkakatiwalaan kita. Hindi ko inasang hayop ka pala. Kusa kong ipinahamak ang anak ko. Pakiusap! Maawa ka sa akin! Di ko na uulitin! Maawa ka! Patawarin ka? Pag araw-araw mo kong binubugbog, pag ipinapamigay mo ako sa iba, naisip mo ba itong mangyayari? Maria! Kausapin mo si Pa! Alam ko mali ako! Di ko na uulitin! Patawarin mo ako! Miguel! Huwag mag-alala, Uncle Roberto. Ako na. Alam niya ba kung sino ang boss ko? Walang makakasalba sa'yo ngayon. Hello! Boss Mendoza! Iligtas niyo ako! Buisit na, Roberto! Balan araw, tatapakan kita sa lupa! Kuya Carlos, kalma lang. Agila Holdings yan. Hindi na sa Baybay City, kundi sa buong Luzon region. Manakas talagang grupo nila. Di natin sila kaya. Matagal ko tong pinaghirapan. Paano ko sila bibigyan? Ano? Ano na naman, Kuya Carlos? Kahit sino na lang ang nangaapi sa akin. Akala nila patay na si Carlos? Sinong tangga ang nangahas kalabanin tayo? Gusto nilang mamatay? Tawagin mo ang mga tauhan! Teka, hindi. Ako mismo ang pupunta. Kundi, sa Baybay City, iisipin nilang patay na si Carlos! Dalhin niyo sila. Teka, pag ginalaw mo ako, pagsisisihan mo to. Sige, gusto kong makita kung sino sasagip sa'yo. Kuya Bogs, iligtas mo kami! Huwag mag-alala, pagdating ng boss ko, di niya sila palalampasin. Di mo ba alam kung sino ang boss ko? Pag nakita mo siya, sigurado magugulat ka. Pagdating niya, patay kayo lahat. Gusto kong makita kung sino talaga ang boss mo. Sinong gagalaw sa tao ko? Boss Lee! Sa wakas, nandito ka na! May nagtangkang manakit sa akin. Wala silang respeto sa'yo. Bakit kita tinataguyod? Dapat ba lahat ako na mismo ang gagawa? Gusto kong makita kung sinong mayabang. Sabi ko, sa susunod, di ko kayo palalampasin. Boss Reyes, Kuya Manny, alam naming mali kami. Alis na kami! Alis na kami! Ano ginagawa mo? Patayin mo na sila! Humahimik ka! Ikaw muna! Ano? Nagkakamali ka ba? Sina dapat ang mamatay? Tanga! Kilala mo ba sila? Boss Lee, basura na lang si Manuel Reyes ngayon. Nagmamalaki lang yung batang yun. Bakit katakot sa kanila? Come on na! Tito Reyes, dalhin niyo muna si Kathy sa ospital. Ang mga nandito, ako nang bahala. Sige. Antonio, ayokong may guluhin pa ang buhay namin ng anak ko. Boss Reyes, wala po kami kinalaman dito. Kami aalis na po kami. Tigo! Maawa po kayo, Boss Reyes. Boss Reyes! Ang kumpanya ni Kuya Manny. Ibalik ko na po. Ibalik ko na po sa kanya. Imposible! Basura lang sila. Bakit? Basurang tulad mo, may karapatan bang insultuin ang nagligtas sa akin? Dalhin niyo siya! Maawa po, Boss Lee! Maawa po, Kuya William! Boss Reyes, mauna na po kami, ha? Kayo, Ring. Huwag mo kong patayin! Pinapubog mo nang painumin mo si Kathy. Ba't di mo naisip na asawa mo siya? Matulong!
Patingin nga ni Papa. Kumusta ang sugat? Pa, halos, magaling na po ako. Salamat kay Boss Reyes. Kumuha siya ng pinakamagaling na doktor at ospital. Antonio, salamat. Tito Reyes, huwag po kayong magpasalamat. Kung hindi dahil sa tulong inon, wala sana ako ngayon. Ang kabutihan nyo, laging nasa isip ko. Huwag mong sabihin yan. Ang narating mo ngayon ay dahil sa sarili mong galing. Masaya ako para sa'yo. Nga pala, Tito Reyes, may pag-uusapan tayo. Ano yun? Gusto ko mag-invest sa Reyes Holdings ng 10 bilyon para maging pinakamalaking partner ng Aguila Corporation. Dahil seryoso ka, hindi ko na to tatanggihan. Pero gusto kong ipasa ang kumpanya sa anak ko. Pa, hindi pwede yan. Hindi ko matatanggap. Kathy, nagtusa ka nitong set down. Akala ko noon mapagkakatiwalaan si David Santos. Di ko inasahang hayop pala siya. Pinahama ka ni Papa. Pa, wala po kayong kinalaman. Hindi po ninyo kasalanan. Kathy, ikaw lang ang anak ni Tito Reyes. Ang kumpanya niya ay para sa'yo talaga. Huwag mag-alala. Hahanap ako ng mga eksperto para tulungan ka. Kaya mo yan. Desidido na tayo. Bukas sa press conference, opisyal kong ipapasa ang kumpanya sa'yo. Pa, salamat po. Kasalanan mo! Walang kwenta! Muntik na akong mamatay! Papatayin kita! Kuya Beto! Maawa ka, Kuya Beto! Maawa ka! Sige, bayaran mo ang 10 milyon mong utang! Wala akong pera! Wala kang pera. E di hatiin kita sa pyesa. May pera na, di ba? Kuya Beto! Babayaran ko! Babayaran ko po yan! Babayaran ko po! Si David Santos po ba to? Opo. Tumatawag po ako mula Agila Corp, ang HR manager. Gusto po namin kayong kunin bilang manager ng Agila Corp sa Riverside area. Sana po ay magsimula na kayo. Agila Corp? Pipa, ang background ni Charles Lee ay si Manager Cruz ng Agila Corp. Lagot, sino ba talaga tong si David? Tanggalin! David, tayo na! Magiging manager ako ng Agila Corp? David Santos! Opisyal kong ipinapaalam sa'yo. Chem! Teve, ang lupit! Pasensya na kanina. Huwag mong isipin. Ako na ngayon ang manager ng Agila Corp, Manuel Reyes. At ang walang kwentang yon, magtipon ng tao. Gaganti ako! Sa lahat, salamat sa pagdalo sa press conference ng Reyes Holdings. Inaanunsyo ko, mula ngayon, ang Reyes Holdings at lahat ng negosyo nito ay opisyal nang ipapasa sa anak kong si Kathy. Set taon na kulong si Manuel Reyes. Sinong mag-aakala na babangon ulit siya ngayon? Oo nga eh. Di nakapagtataka. Dati siyang isang legend. May balita ako. Ang Reyes Holdings ay magiging pinakamalaking partner ng Agila Corp. May bilyong pondo ang ilalagay. Ano? Boss Reyes, congratulations, Paul. Boss Reyes, ang batang-bata niyo pa. Sana po tulungan niyo ang anak ko. Siyempre naman, sa reputasyon ni Kuya Manny, tiyak na suportado ko ang Reyes Holdings. Kaming mga tauhan, sino ba ang hindi natulungan ni Kuya Manny noon? Ngayon, oras na para suklian ito. Kuya Manny, balita ko ang Agila Corp ay mag-i-invest daw sa Reyes Holdings ng bilyon. Totoo ba yun? Ang Agila Corp ay hindi kailanman makikipagtulungan sa basurang to. Di ko akalain na kayong walang kwentang mag-ama ay magaling palang mag-party. Di ka welcome dito. Lumayas ka. Ako? Ikaw dapat ang lumayas. Guards! Ang kapal! Teritoryo to ni Boss Reyes! Mga basurang to! Lumayas na kayo! Tama. Kilala niyo ba si Kuya Manny? Mga walang hiya! Oo naman, Manuel Reyes. Walang kwenta, ex-convict lang. Guard! Palayasin niyo sila! Siya ang bagong manager ng Agila Corp. Sinong susubok? Ay, galing pala sa Agila Corp. Ang bagong manager. Pasensya na po sa gulo. Siguradong may utos kayo para makipag-partner kay Boss Reyes. Pasensya na po sa inasal. Manuel Reyes, magingat ka sa salita mo. Manager na ako ng Agila Corp. Isang salita ko lang, bagsak na ang Reyes Group. Ngayon, binibigyan kita ng pagkakataong magmakaawa. Kathy, oras na para tapusin mo na to. Walang hiya! Ang tapang mong saktan ako. Sa ginagawa nyo, gagalit ang Agila Corporation! Oo nga Kuya Manny, ipapakiusap niyo kay Boss Santos na mag-sorry na siya. Manager siya ng Agila Corporation. Manager. Di siya karapat-dapat.
Hindi lang kita sasaktan, hihiwalayan na rin kita. Teka, pamilya pala sila? Ano ba ang nangyayari? Walang hiya. Gusto mo yatang masaktan. Yumayas ka! Manuel Reyes. Ako na ngayon ang manager ng Aguila Corp. Isang tawag ko lang, malulugi ang pamilya mo. Mag-usap kayong maayos. Huwag kaming idamay. Oo nga, Boss Reyes. Magsorry na kayo sa kanya. Hayop na to, nilaso niya ako at sinaktan pa. Manager Santos, nagkamali lang siya ng konti. Bilang asawa, di mo ba siya maintindihan? Oo nga, manager siya ng Aguila Corp. Wala kayong utang na loob. Daming satsat nyo! Nakalimutan nyo na ang pinangako nyo? Iba na ang sitwasyon na yon. Ngayon, kalaban mo na ang Aguila Corp. Ba't pa tayo mag-uusap? Manager Santos, sana tulungan niyo kami. Queso. Mga walang kwenta, lumuhod na kayo at mag-sorry kay Manager Santos. Tigil! Sinong may ganang palugurin ang utang ko sa loob? Ayos lang ba kayo? Ayos lang. Tito, maupo ka. Ako na. Ikaw? Siya nga. Ba't ka takot? Ngayon, sa buong Riverside, ako ang masusunod. Di ba gusto mo maghigante? Ba't nakatunganga ka pa? Mukhang ang leksyon ko sa inyo ay kulang pa. Sina Charles at Luis nasa kulungan na. Bakit? Kailangan nyo rin ng tulong ko. Acting! Naskera ko sa'yo kahapon. Pero hindi na ngayon. Anong ibig sabihin ni Manager Santos? Ang lalaking to ay isa lang na artista niya. Tulad niya, walang kwenta. Ako ang manager sa Riverside City. Kahit may daang bilyong investment, ako pa rin ang masusunod. Muntik na akong maloko ng matandang to. Oo nga, buti dumating si Manager Santos. Kaya niligtas niya tayo. Sige, sumama kayo sa akin. Papaamanin ko kayo. Salamat, Manager Santos. Inanunsyo ko, mula na yon, ang kumpanya natin at ang Reyes Holdings ay tapos na ang lahat ng kasunduan. Tama, mula ngayon, buong industriya ng Riverside City ay ibo-boycott ang Reyes Holdings. Hoy, nakita mo ba? Yan ang napapala ng may ginalaw ko. Manager, naisip mo ba kung sino nagbigay sa'yo ng posisyon? Muntik ko nang makalimutan. Ang posisyon kong manager, direktang inatas ng chairman. Si Manager Santos talaga, pinagkatiwalaan ng chairman. Siyempre, malapit ako sa chairman. Kahit maging CEO pa, madali lang yan. Manuel Reyes, patay ka na. Kalokohan talaga. Antonio, tapos na. Opo. Ano? Di na kaya? Ganito, basta lumuhod kayo at dilaan ang sapatos ko, baka pagbigyan ko kayo. Aguila Corporation, may 20 bilyong regalo para kay Chairman Reyes. Chairman Reyes, ang regalo niyo. Sobra naman to. Totoo pala to. Imposible! Ako ang manager ng Riverside area. Sa akin dapat ang mga yan, di ba? Sino ka ba? Lito, pinapaalis ko si David Santos. Di mo ba siya nasabihan? Sorry, Chairman Reyes. Matagal lang ang kontrata. Parating na ang notice. Imposible to! Alam ko na! Nagkukunwari lang kayo. Ang mga kontrata at investment na to, puro peke! Manuel Reyes. Utang na loob siya ng chairman. Kung wala yon, akala mo ba magiging manager ka? Ang galing ko nakita na chairman, kaya ako naging manager. Hindi dahil sa connections niya. Alam ko na. Kasabwat ka rin nila. Naku, ang galing niyo Dire-diretso ang acting. Buti na lang si Manager Santos. Kundi, nauto na tayo ng matandang to. May mali na agad. 10 taon nakulong si Manuel Reyes. Paano siya makakarelasyon sa Aguila Corp? Oo nga. Ginagawa niya lahat to para lang mag-invest tayo. Wala ako oras sa kalokohan niyo. Palabas na kayo sa business circle. Huwag maniwala! Imposible may ganyan kakayahan na maging chairman ng Aguila Corp! David Santos, tanggal ka na sa Aguila Corporation. Hindi! Manager? Ang pagiging manager ko, di ba mismong chairman ang nag-appoint? Baka nagkakamali kayo? Chairman din ang nagtanggal sa'yo. Ha? Imposible! Kung ikaw ang chairman ng Aguila Corp, bakit mo susuportahan ng basurang si Manuel Reyes? Ano? Tinanggal sa Riverside Chamber of Commerce! Bangkarute!
Nabunyag ang ebidensya ng tax evasion ko! Makukulong ako! Boss Reyes, pasensya na, di ko kayo nakilala. Maawa po kayo sa akin. Kuya Manny, dahil matagal na tayong magkakilala, tulungan niyo ako! Ayokong makulong! Wala kayong balak makipagtulungan. Sa ilang salita lang, nadala na kayo. Napaka-bobo nyo. Turo ng tatay ko, bunga ng gawa. Karmang masama. Tama na. Huwag hayaan ang mga taong to na manggulo. Ilabas niyo sila. Patay na talaga ako. Patawarin niyo ako, please. Patawarin niyo ako. Tay, di ba inutangan niya ng utang na loob si Boss Reyes? Nakikiusap ako. Pakiusapan niyo siya. Ibalik niyo ang posisyon ko. Pwede ba? Sitwasyon na to, di ka pa rin natututo. Sa tingin ko, sa kulungan ka na lang mag-isip-isip. Hindi, ayoko. Ayoko makulong. Kathy! Pakiusog kay Papa! Asawa mo ko! David Santos! Nung sinaktan mo ko, naisip mo ba to? Nung pinainom mo ko ng gamot, naisip mo bang asawa mo ko? Kasalanan mo to! Ilabas siya. Huwag hayaang dumiyan ng basurang yan ng venue. Papa, salamat po sa inyo. Kathy, na nakalaya ka sa nakaraan, masaya si Papa. Mga sir, ituloy na natin ang press con. May magandang anunsyo pa ako. Oh, Sa inyong lahat, isang kalokohan lang ang nangyari. Bilang pambawi, desisyon kong ang Reyes Holdings. Sa kasunduan natin ay magbibigay ng 5% discount. Sana'y patuloy na magtiwala sa Reyes Group at magtagumpay. At lahat ng ito ay dahil sa anak ko. Salamat, Boss Reyes. Siguradong sasamahan namin ang Reyes Holdings. Papa, balimbing po ang mga yan. Tiwala ka ba sa kanila? Anak, negosyante yung mga yan. Sa nangyari, sila na mismo ang gagawa ng matalinong desisyon. Tito, napakagaling nyo talaga. Ang pagpapakita ng biyaya at autoridad, marami akong natutunan. Nga pala, anong sinabi mo kanina? Gusto ko kayong gawing GM ng Agila Corp para pamunuan ito. Hindi pwede. Sa edad ko to, gusto ko lang alagaan si Kathy. Tito, hindi pa kayo tapos. Sa inyo na ang Agila Corp para makampante ako. Ayos yan. Pa, kahit anong desisyon mo, suportado kita. Sige, marunong ka na mapaubaya. Anak na kita. Sige. Ayusin ko muna si Kathy. May gagawin pa ako. Tapos yon, tutulungan kita. Payag na po kayo? Ayos to. Tito, tulungan niyo ako. Teka, David, bakit ganyan ang lagay mo? Ay, ayos lang, Tito. Binugbog lang ako sa syudad. Magtatago lang ako. Sinong nangahas manakit sa pamangkin ni Ramon Santos? Ang tapang! Ay, huwag niyo nang intindihin. Tito! Sige. Ang barangay Kapayapaan ay aalisin na. Magiging mayaman na tayo. 7 milyon bawat pamilya. Oo nga, balita ko, may malaking kumpanyang magde-develop. Di ko alam, pero mabigat magbayad. Sa bawat metro, 10,000 pesos. Si Manuel Reyes. Nakalimutan mo, ang mga Reyes ay mayaman din dito sa atin. Sa demolisyong to, makakakuha sila ng higit 50 milyon. Uy, oo nga pala, David, manugang ka nila, di ba? Nakulong na si Manuel, di pa siya kung makakalabas. Yung lupa nila, tingnan mo. Tito, anong ibig mong sabihin? Yung hubingan ng tatay niya, makakakuha ng 30 milyon. Kung mapunta yan sa atin. Kung makukuha natin ang perang yan, makakalis na ako at mamumuhay ng sagana. Tito, ano bang hinihintay mo? Maghugay na! Gusto ko rin. Kahit nakulong na si Manuel, di pa rin ako makapaglakas loob. Naku, Tito, sino ba ako? Manugang ako ni Manuel. Di ba sa akin na ang lupa nila? Ako pipirma, maghukay! David, sakto ang pag-uwi mo. Sa tabi mo, panatag na ako. Pinilit mo ko. Bata pa lang, may trabaho na ako. Ang tagal ko nang di umuwi. Yung sinasabi niyo pala, ay, barangay Kapayapaan. Oh,
May natanggap akong sulat mula sa mga taga rito na aalisin daw ang barangay. Kaya naisip ko pagbalik ko, baka makatulong pa ako sa kanila. Maliit na bagay lang po yan. Ang proyekto nito ay hawak ng kapatid ko. Sabihin nyo lang, ang Agila Corporation ay sisiguruhin na hindi sila pababayaan. Taraga? Sakto naman. Nalaman lang din namin na Barangay Kapayapaan ang bayan nyo. Nang malaman namin, agad kaming nagpahinto at nag-revise ng kontrata. Ang bayad sa bawat pamilya, siguradong 10,000 kada metro. Antonio, salamat. Salamat sa ngalan ng mga taga rito. Tagapagligtas niyo po ako. Kung wala kayo, wala ako ngayon. Ako dapat ang magpasalamat. Kuya, kayo po ang tagapagligtas. Sa wakas, nakita ko na kayo. Naku, anak, anong ginagawa mo? Tumayo ka. Hayaan niyo na po siya. Kung hindi mo nagpakain tayo sa akin noon, baka patay na ako sa gutom. Dapat lang po akong lumuhod. Siya po ang kapatid kong si Marian. Siya ang hawak ng real estate project. Nang malaman ko na Barangay Kapayapaan ang bayan nyo, pinahinto ko na ang proyekto. Hinihintay lang namin ang utos nyo. Naku, tama na anak. Tumayo ka muna. Sige, mabubuting bata kayo. Nakabalik si Manuel Reyes. Bilis, bilis! Mga kababayan, huwag nyo akong sisihin. May chance na kumita ngayon. Basta't sasama kayo. Tony, totoo ba yan? Malaki na ang bayad sa lupa. May chance pa bang yumaman? Ano ka ba? Tagalusod si Tony. Siguradong may plano yan. Basta't makinig kayo sa akin, bawat pamilya, kukuhay ng dagdag 1 million. Milyon! May ganito palang swerte? 1 milyon na ang makukuha namin. May dagdag pang 1 milyon. Siyempre, sasali ako. Hayaan niyo muna si Tony. Kapitan, anong gagawin namin? Utos lang po. Mga kababayan, malaking bagay ang demolisyon. Chansing baguhin ang buhay natin. Sa wakas, Barangay Kapayapaan na. Pero isipin nyo, ang lupa nyo, sapat na ba sa natitirang buhay nyo para walang problema? Oo nga, maliliit na ang ilang milyon na yon. Bumili ng bahay at kotse, ubos na yon. Pero ang kontraktora, malaki ng binayad. Wala tayong magagawa. Wala kang lupa, ibibigay ko. Tony, totoo ba yan? Pero saan ka kukuha ng lupa? Wala ako. Pero meron si Roberto. Yung lumang bahay ni Roberto, 1 milyon na yon. Yung punto ng tatay niya, hindi na mabilang ang halaga. Tony, baliw ka na ba? Ang tapang mong galawin ang bahay ni Tito Roberto at puntod ng pamilya de la Cruz. Mamamatay na sa kulungan ng matandang yon. Ang bahay niya ay bahay ko na. Malakayang naitulong ni Roberto sa barangay. Hindi yata tama to? Si Roberto yan. Paano kung lumaya siya at malaman ng giliba natin ang puntod nila? Patay tayo! Ba't kayo takot? Anong kinatatakutan nyo? Ako ang manugang ni Roberto. Sabihin nyo, kanino ang bahay na to? Tony, anong balak mo talaga? Bilang kapitan, ang ibig sabihin ni Tony ay para sa inyong lahat. Basta tutulong kayo at gugunin ang lumang bahay ni Roberto pati ang puntod nila. Pagdating ng bayad, may bahagi kayo. Ano? Kami ang gagawa? Gagunin namin ang bahay ni Tito Roberto? Kalokohan yan! Kung bilang na-stop ang proyekto, kailangan ko pa ba kayo? Basta tutulong kayo, 2 milyon bawat pamilya. Sige, kukuha ako ng asarol. David, ibibigay mo ba talaga ang pera sa mga tangang yan? Malaking halaga yan. Tito, mukha ba akong tanga? Ha? Ginamit ko lang sila para mabilis ang demolisyon. Kung ganun mapupunta ba lahat sa atin? Siyempre. Tawagan ko si Manager William. Pag nag-start na. Alpaya ay darating agad. Nga pala, Marian. Kumusta na ang proyekto sa barangay? Hinihintay na lang ang utos nyo. Pag nag-start na, darating agad ang bayad. Mga taga-barangay, hindi na makapaghintay na magsimula. Huwag niyo kong hintayin. Basta nandyan na ang bayad, simulan na agad. Opo, ipaalam ko na po. Manager William, pwede na po magsimula. Alagaan ang bawat taga-barangay. Napala, gusto kong umuwi sa probinsya. Tagal ko nang di nakauwi. Di ko alam kung anong hitsura na doon. Sasamahan ka namin. Sig.
Nakauwi na ako. Patawad po. Matagal bago ako nakabalik. Sa buong buhay ko, laging napakabuti. Dinagalang nila ako. Tinatawag akong kuya, pero sa set down sa kulungan, lagi kong iniisip, ang lahat ng ito, sulit ba talaga? Tito, paano naman sulit ang kabutihan? Kami ang pinakamahusay na patunay. Salamat. Salamat sa inyo. Naniwala pa rin ako na sa mundong ito, may gantimpala ang mabuti. Pagkatapos ng gawain ko, tutulungan ko kayo. Huwag niyo kong isipin na matanda na. Kuya Manny, nakabalik ka na! Lito, bakit ka nandito? Kuya Manny, sa wakas nakabalik ka na. Kung huli ka pa, malaking gulo na. Anong nangyari? Para sa bayad sa lupa, kagalawin nila ang puto ng pamilya mo. Ano? Linawin mo! Anong mangyayari? Si Antonio po. Pinukaw niya ang mga tao para sirain ang lumang bahay nyo at hukayan ang puntod ng ninuno nyo! Hayop siya! Huwag mag-alala, Tito. Hindi ko na siya palalampasin. Papatayin ko siya para tuluyan siyang mawala. Paano yung mga tao? Ang lakas ng loob nila. Sobrang laki kasi ng bayad. Nawala na sa sarili. Sige. Sumusobra na sila. Ang lakas ng loob. Galawin ang puntod ng utang ko sa buhay. Magbabayad sila. Ano ba yung trabaho nyo? Tigil ang trabaho! Gusto nilang bayad, di ba? Sundin ang kontrata. At yan kada metro. Walang dadagdag na kusing ang kumpanya. Unahin natin. Punta na tayo ron. Tara! Tony, usapan na natin. Pag dumating ang bayad, hahatian natin. Huwag mag-alala. Basta magtrabaho kayo ng maayos, siguradong may pera kayo. Simulan na nyo! Tinanong ko na ang taas, tuloy na ang trabaho. Parating na ang bayad. Ayos! Maging mayaman na ako! At nakatungga nga pa, gawin na! Tigil lahat! Kuya Roberto, bakit kayo nandito? Wala po kaming ginagawa! Sinong nabigay sa inyo ng tapang para sirain ang pamilyar namin? Ito, ideya po to ni Kapitan. Wala po kami kinalaman. Kuya Bert, di ko po alam na nandito kayo. Pirmado na po ang kontrata. Di ko po kasalanan to. Permado na po. Hindi pa ako patay. Ideya po to ni Tony. Siya ang hanapin nyo. Ikaw na naman, di ba sapat ang mga leksyon? Ngayon, pati pamilyar na nagpakabait sa akin, binabangga mo. Ako nga, ano ngayon? Ha? Tandaan mo, teritoryo ko to. Kahit malaki ka pa, di mo pwedeng pumasok dito. Mga kababayan, magandang demolisyon. May mali ba sa ginagawa natin? Tama! Demolition din naman to! Maaga lang namin ginawa! Roberto, gusto lang namin tumulong. Kung di ka makalabas, ibibigay din namin ng bayad sa pamilya mo. Bakit din ang ugali mo? Huwag nyo nang pakialaman ng pamilya ko. Di nyo pwedeng sirain ang pamilya namin! Roberto! Di nakakatuwa ang sinasabi mo. Di ba't pinapahamak mo ang lahat ng tao rito? Mga kababayan! Tingin ko kay Roberto, para lang sa sarili niya, gusto pang magpataas ng presyo. Paano kung galitin niya ang developer? Baka masayang ang demolition. Roberto! Bakit ka napapataas ng presyo? Huwag po kami madamay! Ano? Alam ng lahat, nakakalabas lang ni Roberto sa kulungan at walang pera. Malinaw na nang malaman mo ang demolition, gusto mong maningil lang malaki sa developer. Napanood ko sa balita, may nagpataas ng presyo noon, kaya nasayang ang bayad. Roberto, ang tama po naman! Oo nga! Utang ko sa kanya ang buhay ko. Anong silbi ng bayad na yan? Di ka kulang sa pera, pero sino bang ayaw sa pera? Mga kababayan, bihira lang ang ganitong demolition. Kung masisira pa ito dahil sa kanila, paano na tayo? Di pwede! Di talaga pwede! Tama! Si Manager Reyes nagsabi, pag nagumpisa na tayo, ang bayad sasabay na. At ang boss ng kumpanya, parating na rin, kung magpapakialam pa si Roberto, ang resulta baka masama. Uy, Kapitan! Di pwede to! Urgente ang pera ng pamilya ko! Mga kababayan, makinig kayo. Mali ang akala nyo. Sa tingin ko, tulungan na natin itong puntod. Gawing patag. Sige! Subukan nyo lang! Kayo mga mangmang na taga-barangay, para lang sa kaunting interes, manggugulo kayo ng puntod ng utang na loob. Wala kayong makukuhang kahit kusing! Wala kayong makukuha kahit kusing. Bata ka pala. Sino ka ba sa akala mo?
para makialam sa barangay kapayapaan. Tito Manny, sumusobra na sila. I-cancel na lang natin ang proyekto. Wala sila makukuha kahit kusing. Baka maging problema to sa'yo. Sabihin mo lang, gagawin ko agad. Sino ka ba sa akala mo? Pinayagan na ni Manager William. Sabi mo lang, ika-cancel mo? Ako, ang chairperson ng real estate. Tingin mo ba wala akong karapatan? Tao na naman ni Manuel Reyes. Hindi, peke yan. Paano magiging chairperson ng isang bata? Pagdating ni Manager William, lagot ka. Tama, siguradong si Manuel Reyes ang nagpadala para lokohin tayo. Si Manager William, parating na siya. Pag nakita niya ang mga pasaway na to, huli na tayo. Anong hinihintay? Mga kababaryo, simulan na! Sinong susubok? Manager William. Ano yon? May maliit na problema. Ayusin na. Di aabala sa proyekto. Ano? Ibabago ang kontrata? At taon kada metro lang? 1天啦！ Teka, bakit, Manager William? Mag-umpisa na ang trabaho. Hello? 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 Ha? Uy, Kapitan, anong ibig sabihin ni Manager William? Bakit naging 1,000 pesos na lang? Sabi ni Manager William, 1,000 pesos talaga sa kontrata. Ang iba ay dagdag ng corporation. Kaso, binalik na ng chairperson. Siya ba talagang chairperson? Chairperson? 100 pesos ang usapan. Naging 1,000 pesos na lang. Ang laki ng agwat! Dahil sa utang na loob, gusto ko kayong bigyan ng dagdag. Pero dahil sa ginawa nyo, may gana pa kayong humingi? Hindi, imposibleng. Ikaw ang chairperson. Alam ko na. Manuel Reyes. Kasalanan mo to, di ba? Ibig mong sabihin, Si Manuel Reyes to, yung pagtaas ng presyo, nalaman ng mga nasa taas. Pabalado ng corporation. Sa bagay! Alam to ni Manager William. Ang sa akin ni Manuel Reyes. Magpaliwanag ka agad. Nandito na ang katotohanan. Magbubulag-bulagan pa ba kayo? Manahimik ka! Ang laking gulo mo. Ayusin kita mamaya. Ang galing mo, Manuel Reyes! Kung di natin makuha ang bayad ngayon, lagot ka sa amin! Tiyo, magpaliwanag ka agad kay Manager William. Wag na. Nandito na ako. Naku, Manager William! Nahanap ko na ang may sala. Tungkol sa bayad, pwede pa bang pag-usapan? Manager William, MGA tangan yan ang may gawa nito. Huwag magalala, parurusahan namin sila. Anong kalokohan yan? Naku, Manager William, di ba dahilan sa pagsingil ni Manuel Reyes, kaya binago ang kontrata? Huwag mag-alala, hindi namin hahayaang manatili ang mga pasaway na yan. Oo nga, ang buong barangay natin ay naghihintay sa perang to. Di pwedeng dahil sa isang peste, masira ang lahat. Naku, ganito, ako. Sangayon ako napalayasin si Manuel Reyes sa barangay Kapayapaan. Kamay kong sangayon. Tara, sangayon ako. Sangayon ako! Mula ngayon, di na siya taga-barangay Kapayapaan. Hindi lang yan. Wawasakin natin ang punto ni Manuel Reyes para sa proyekto natin at makatulong tayo. Diba? Oo, tama! Kita mo na, Manuel Reyes. Tada na to, bakit po pinigilan na pagyaman natin? Bata ka tumana pa, ha? Pag nasiyahan si Manager William, dadalhin agad ang pera. Gawin na! Ang tanga nyo talaga. Akala mo ba ikaw ang chairman? Nandito lang si Manager William. Ba't nagpapanggap ka pa? Manager William, ganito ba maging manager? Ikaw, manahimik ka! siya ba talagang chairperson? Ang tapang mong galitin ang chairperson namin! Imposible, Manager William. Isa lang siyang malandi. Paano siya magiging chairperson? Sino ka ba? Para mga aso rito? Siya nga ang chairperson? Ibig sabihin, totoong sinabi niya. Bakit ganito na naman, Manuel Reyes? Dahil to sa'yo. Bakit ba di ka mawala-wala? Chairperson, kasalanan ko po to. Parusahan niyo po ako! Huwag na mapapaalam. Ilang beses na nilang binastos ang utang ko sa aking buhay at gusto pa sirain ang puntod niya. Anong gagawin natin? Paano nangyari to? Siguradong may maling akala lang to, di ba? Anong maling akala? Mga sakim lang talaga kayo. Dapat lang sa inyo. Yung pagkanselan ng proyekto, totoo rin ba yun? Kasalanan niyo to. Dahil sa utang ko sa aking buhay, gusto ko sana kayong bigyan ng malaking bayad. Pero sa tingin ko ngayon, wala kayong karapatan. Ipaalam mo, kanselahin ang proyekto sa Barangay Kapayapaan. Opo. Chairperson, siguradong may maling akala lang to. Huwag niyo po kaming iwan. Oo nga, Chairperson. Kasalanan to ni Kapitan at nang walang hiyang si David. Inosente kami. Patawad po. Siya ang pinakamalaking kasalanan nyo. Kuya Manny, bali kami. Pakiusapan mo kami.
Kuya Manny, turuan ko ng leksyon ng dalawang to para makaganti ka. Ano ba? Mag-sorry na kayo kay Kuya Manny. Kuya Manny, nabaliw lang ako sa pera pangako. Mula ngayon, di ko na kayo pag-iisipan. Tama na, Aris. Manager William, sa normal na development, magkano dapat ibayad? Siyang nagligtas sa akin. Pantay ang posisyon namin sa kumpanya. Siya pala yung lagi mong binabanggit. Sa normal, 1,000 pesos kada square meter. Gumamit ng pondo ng kumpanya ang chairman para itaas sa 10,000. Ang biglang yaman ay nakakabulag lang. Marian, di pwedeng itigil ang proyekto. Sunod sa normal na proseso. Susundin ko po. Di ba mas mababa ang makukuha natin? Naku, dahil lang kay Kuya Manny, kaya tayo nakakuha nito. Matuto kang makontento. Yan naman talaga ang dapat nating makuha. Kuya Manny, susundin namin kayo. Kaysa, ang mga pasimuno nito, di dapat palampasin. Kuya Manny, nabaliw lang ako. Nauto ako ni David, patawarin mo ako. Nung inutukan mo ang mga tao na hukayin ng punton, naisip mo ba ang mangyayari ngayon? Di ba gusto mong palayasin ang nagigtas sa akin? Subukan mo kaya? Kuya Manny, mali ako. Di ko dapat pinangarap ang lupa nyo. At lalong, di ko dapat hinukay ang puntod nyo. Huwag nyo ko palayasin. Kapitan Ramon, di ka karapat-dapat kahit patawarin kita. Maniniwala ba sa iyo ang mga tao? Tama! Ang dami mong ginawang masama rito! Ang pagpapalayas sa'yo sa barangay kapayapaan ay napakababaw pa! Palayasin siya! Palayasin siya! Lumabas ka na! Ikaw! Rick! David! Kung hindi dahil sa'yo, hindi sana ako nagkaganito! Tay, alam ko pong mali ako! Patawarin niyo na ako! Hindi mo alam ang mali mo. Alam mo na natapos ka na. Ipababayad kita ngayon. Tay, isa pang pagkakataon. Wala ka ng karapatang tawagin akong ganyan. Magsisi ka sa kulungan. Tawagin siya. Sige, sa wakas, tapos na ang trabaho ko. Kaya pwede na akong magretiro. Hindi pwede yan. Nakalimutan nyo na ang pangako nyo. Huwag nyo natanggihan. Masyado pa kaming bata para hawakan ang malaking kumpanya. Kailangan namin ng tulong ng veteranong tulad nyo para pamunuan ito. Oo nga, saka kayo pa ang naligtas sa buhay namin. Kahit ibigay ang kumpanya sa inyo, tama lang. Ay, sige na nga. Sa matandang katawan ko, makatulong lang sa inyo. Sapat na sa akin. Kuya Manny, naging bulag kami noon. Pwede mo na ba kaming patawarin? Sana natuto kayo sa pagkakamali. Mula ngayon, magsikap na kayong mamuhay ng maayos. Kuya Manny, ikaw ang haligi ng barangay kapayapaan. Tahanan ko ang barangay kapayapaan at tahanan din ninyong lahat. Ang mahalaga, magtulungan tayo para umunlad ang barangay natin. Uy, Shema Reyes. Busy ka. Pa, nandito ka na. Ha! May oras ka pala pumunta rito? Tapos ka na ba sa Aguila Corporation? Ay, yung dalawang yun, maayos na ang kumpanya. Di na kailangan na magbantay pa ako matanda. Pero yun naman ang mabuting intensyon nila. Pa, Ha? kumusta ka? Pagod ka ba? Ako? Huwag kang mag-alala. Pa, salamat sa mga koneksyon na naipon mo nitong mga taon. Ang mga kumpanya nag-aagawan makipagtulungan sa akin. Mabuti naman. Huwag mag-alala pa. Marami kang nagawang mabuti nitong mga taon. Kaya dapat lang na igalang nila ang Reyes Group. Dapat lang. Sige. Bakit pa? Cathy, ginanti ni Kuya Berto si David Santos sa kulungan. Pareho silang patay. Yun lang ba? Huwag mag-alala pa. Matagal na akong nakalimot. Ngayon, gusto ko lang maging maayos ang buhay natin. Sige. Susundin ko ang anak kong mabait. Tama na, pa. Huwag puro ako. Ikwento mo rin ang kabataan mo. Sinasabi nila nung kabataan mo, isa kang kilalang gang boss. Gusto kong marinig ang kwento mo. Sisimulan ko sa Kapayapaan Inn.